Nagsimula ang Hongmeng. Langit at lupa, madilim at maliwanag. Ang dakilang guro Hongjun ay nagpatotoo sa daan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit nakatagpo siya kay Demon Ancestor Rahu. Nais na puksain ang tamang daan. At guluhin ang tatlong mundo. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Lahat ng 3,000 daan ay maaaring patunayan ang daan. Ipinag-aalay ko ang aking dugo sa aking Diyos at demonyo. Ngayon, sa aking dugo. Papatayin ko ang iyong walang kapantay na Diyos at demonyo. Talagang matigas ang iyong ulo. Upang protektahan ang sangkatauhan, inubos ng guro ng daan ang kanyang espiritual na daluyan. Nagsanib sa daan. At tinatakan si Luhao sa ilalim ng 9 na kailaliman. $120,000 pagkatapos ng pulong. Lumabas ang demonyong kaluluwa. Naging pinuno ng hukbo si Chayo. Pinangunahan ni Chayo ang kanyang tribo. Sa digmaan laban sa tao, si Huangdi ng Xuanyuan. Pinangunahan ni Huangdi ng Xuanyuan ang mga tao. At nakipaglaban sa mga demonyo na pinangunahan ni Chayo. Nakapayapa si Huangdi ng Xuanyuan laban kay Chayo. Pagsasama ng mga Chino, si Dayu ay nagpatubig at nagtakda ng 9 na lalawigan. Itinatag ni Xiaqi ang bansa. Si Xiaji ay malupit at nawalan ng moralidad. Si Xiangtang ay sumusunod sa langit at sa tao. Malinaw na nagalit kay Jai. Nawasak ang dinastyang Xia. Mahigpit ang utos ng langit. Malapit na ang pagkakabansa. Hari, halika at hulihin ako. Hahaha. Nahuli ako ng hari. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamasarap na pagkain. Anong nangyayari? Naging diksin ako. Sobrang mali ito. Hindi. Sigurado akong nananaginip ako. Gusto kong matulog muli. Ayos lang kapag nagising na ako. Mabilis, magising ka na. Gusto kong muling yakapin ang 9 na anim. Hari. Nagising ka na ba? Talagang ikinalulungkot ko ang iyong pag-aalala. Ako ay totoong nakalipat na nga. Anong nangyayari? Naalala ko, hindi ba't namatay na ako? Ako ay isang tao mula sa ika-21 siglo. Isang karaniwang mag-aaral na nagtapos sa 211 project. Pagkatapos magtapos, nakahanap ng maliit na kita sa isang pribadong kumpanya. Araw-araw, 9 na oras, 6 na araw. Ang overtime ay normal na. Hindi masyadong marami ang pera, pero pagod na pagod. Ngunit kontento ako. Basta't may katiwasayan. Ay. Nabangga mo ang tao, hindi mo ba alam? Buti na lang. Mabuti na lang at okay ka. Ano ang gagawin? Hindi, huwag magpanik. Ako ngayon ay si Dixin. Mahal na hari. Mangyaring pag-isipan ito ng mabuti. Mahal na hari, ito ay isang malaking sakuna na magwawasak sa bansa. Si Niwa ay isang sinaunang banal na tao. Ang hakbang na ito ay tiyak na makakasakit sa mga banal. Magdadala ito ng matinding kapahamakan sa ating dakilang Xiang. Nananawagan ako sa dakilang hari na agad na maglabas ng kautusan ng pagsisisi. Humingi ng tawad sa inang Nuwa. Matapang. Naglalakas loob na sabihin may kasalanan ang dakilang hari. Ang puso niya ay dapat parusahan. Ibig bang sabihin ay nais niyang mag-alsa? Pagsisisi. Anong pagsisisi? Naalala ko na. Kagabi lang nagpunta ang orihinal na may-ari sa templo ni Nuwa para magdasal. Pero nahulog siya sa bitag ng 2 tao mula sa kanluran. Sa isang iglap, nag-isip siya at gumawa ng tula. Diretso niyang inilagay ang sarili sa malalim na panganib.
Sana dumating siya ng 2 araw ng mas maaga. Maaari kong direktang baguhin ang kasaysayan. Hindi magiging alipin ang lahing tao sa mga Diyos. Ang daang makatawid at daang makatao ay hindi magiging kaakibat ng daang makalangit. Ngunit ngayon, lahat ay nakatakdang mangyari. Simula ng pagdiriwang ng mga Diyos. Nagsimula ito dahil sa akin. Ano ang dapat gawin? Mahal na hari, yung tula mo ay isang napakalaking kasalanan. Haring matuwid. Pakiusap, isaalang-alang ninyo ang kapakanan ng buong mundo para sa mga mamamayan at mga dukha. Ngayon, ang mga tao sa buong bansa ay nagmumurang nagsasalungat sa inyong kahinaan at kawalan ng kakayahan. Lahat sa buong bansa ay nag-aalala. Natatakot na magalit ang banal. Dumarating ang kapahamakan. Ako'y humihiling sa dakilang hari na agad na bumalik sa palasyo ni Nwa upang personal na humingi ng tawad sa banal na si Nwa. Bumubula. Meibo, ikaw na matandang ulol. Mukhang gusto mo lang na mapahiya ang dakilang hari. Hinihiling ko sa dakilang hari na ipataw kay Meibo ang parusang pagpapaputok sa kapangyarihan ng tamang hari. Ang dalawang ito ay talagang mga baliw. Pag-usapan na lang mamaya. Ayusin sila. Ngunit si Meibo ay talagang hindi ko maaring baliwalain ang mungkahi ng mga ministrong ito. Dapat ba akong makipag-ayos sa kanila sa anyong pagsang-ayon? O dapat? Hindi tama. Ngayon, isang maling hakbang ay magiging walang hanggan na pagkawasak. Nakatuklas ng host na nahaharap sa mahirap na desisyon. Bukas ang pagpipilian ng sistema. Shit. Ito ang kinakailangang sistema para sa mga nakakaranas ng paglalakbay. Hindi ako pinapahamak ng mga nakatatanda. Pumili ako ng 2. Sword ng tao ng hari. Gamit ang kapangyarihan ng tao ng hari. Maaaring magpatawag ng lakas ng tao. Maaaring makipaglaban sa langit at lupa. Isang mahalikang kayamanan ng tao. Parang may hindi tama sa hari. Hindi kaya patay na ang hari. Lanan. Sa itaas ng dambana, nagkukwentuhan ng mahina. Anong klaseng pag-ugali yan? Kung walang ibang mahalagang bagay ang mga ministro, mag-alis na kayo sa harap. Tungkol sa paghingi ng paumanhin. Wala akong kasalanan. Ang tanawin sa ilalim ng mga pakpak ng Phoenix ay napakaganda. Puno ng makukulay na bandila at magagandang dekorasyon. Ito ay papuri sa kanyang marangyang lugar. May mali ba? Ngunit ang huling linya. Sinasabi na ang mga bundok ay malayo at berde. Ang mga awit ay may mga mahabang manggas na sumasayaw. Ito ay papuri sa kanyang kahanga-hangang anyo. May sala ba? Mayroon pa. Ang peres na bulaklak ay may luha, nag-agawan sa ganda. Ang peony ay nakabalot sa usok, nagpapakita ng ganda sa hamo. Ito rin ay papuri sa kanyang pambihirang kagandahan. Ano ang kanyang kasalanan? Ngunit sa huli, ang 2 linyang iyon. Ngunit dapat na ang kaakit-akit ay makapangyarihan. Ibalik ang longle at paglingkuran ng hari. Ito ay isang paglapastangan sa mga banal. Paglapastangan. Tiyuhin, mukhang nalilito ka na. Ako ang emperador ng tao. Siya ang ina ng lahing tao. Ang anak ay nagmamahal sa kagandahan ng kanyang ina. Gusto siyang dalhin pabalik sa palasyo upang maglingkod araw-gabi bilang paggalang. Ito ay tinatawag na paglapastangan. Ito. Siya ay nagpatayo ng templo upang siya ay tamasahin ang mga panalangin ng mga tao. Ito ang kabayaran ng sangkatauhan sa kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugang maaari siyang maging mataas at makapangyarihan. Tinitignan nila ang tao bilang laruan. Ako, ang haring tao, ay walang halaga. Ha? Ang yabang mo na. Darating ang kalamidad. Hindi ako mapuputol sa isang ordinaryong tao lang ba? Din, ayon sa batas ng langit mula kay Xuan, ang haring tao ay hindi na pwedeng magpatuloy sa pagsasanay. Ngayon, sinisiyasat ng langit kung ang haring tao ay makakatanggap ng kalasag hanggang maging Earth Immortal o maging 5 Earth Immortals. Napakalakas. Bumaba ang Xuan Du na Diyos at ang purple na kidlat. Ang siyam na din ay nagiging isa, kayang sirain ng lahat, 1,000 taon ng pagsasanay. 1,000 taon ng pagsasanay. Ano pa ang dapat pag-isipan? Pipiliin ko ang sistema. Isa ito sa siyam na din. Dapat ay sapat na ito para sa pagsubok ng kidlat. Ito ay ang galit ng langit na nagdala ng parusa mula sa Diyos, Maharlika. Mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita, Maharlika. Ako ang hari ng lahing tao. Tagapagmana ng apoy ng puso ng 3 emperador at 5 hari. Pinagsasama ang kapalaran ng 1,000,000 tao. Sino ang mangahas na parusahan ako? Langit. Maharlika, Diyos ko, sana huwag mong sisihin ang hari. Kami ay handang tumanggap ng parusa para sa hari. Huwag niyo kaming hanapin. Haha. Akala ko ang mga Diyos at Buddha na mataas sa langit
ay may kakayahan. Pero ganito lang pala, tumayo kayo sa akin. Mula sa araw na ito, kailangan kong ipakita sa mga banal na Diyos ng malawak na mundo, na ang lahi ng tao ay hindi nila alagang hayop, at hindi rin basta-basta mga piyesa sa laro. Sa tingin ko, hindi pa ito sapat. Ako ay ang emperador ng tao. Hawak ko ang apoy ng 3 emperador at 5 hari. Ako ang tagapagsalita ng daang tao. Ano ka namang walang kwenta? Kawalang hiya. Ito na ang pagpapakita ng kapangyarihan ng haring tao. Bakit ang kapangyarihan ng hari ay sobrang lakas na ganito? Para kang nakabihag ng kasaysayan. Tingnan mo yung espada. Ito ba ang sinasabi nilang haring tao na hiyas, ang haring tao sword? Ito lang ang haring tao sword. Ay makapagtipon ng kapalaran ng buong lahi ng tao. Naway tulungan ng langit ang dakilang siyang. Naway pagpalain ng tao ang aming dakilang hari. Ang dakilang hari ay makapangyarihan. Ang dakilang hari ay hindi lamang emperador ng tao, kundi siya rin ang unang tunay na Diyos na nagtagumpay laban sa langit mula pa noong sinaunang panahon. Anong kalokohan ang parusa ng langit? Sa harap ng espada ng emperador ng dakilang hari. Hindi man lang ito karapat dapat tawaging usok. Mahalika ang lakas mo. Mabuhay ang mahalika. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay ang mahalika. Mahalika ang tapang mo. Kaligayahan para sa aking malaking negosyo. Mga minamahal kong ministro, ngayon lang ako nakapag-alis ng kalamidad mula sa langit. Lahat ay dahil sa aking kabutihan at magandang kapalaran. Dapat niyong malaman na ang kapalaran ng aking lahi. Mula pa noong unang panahon, nagsisikap kami sa pamamagitan ng pagtatanim at pagsusunog. Bakit pa kailangang humingi sa mga Diyos at Buddha? Wala namang utos ang akin na magpatira pa kayo. Bakit kayo pa rin nakaluhod? Hindi kaya dahil sa ang kapalaran ko kanina na ang dragon ay sobrang gwapo. Na napasunod nila sila. Sige na, sige na. Tayo na, bumangon na kayo. Hindi naman ako kulang sa ganitong asal. Pumunta ako at nahampas ko ang langit. Pero paglingon ko, pinahiya ako ni Miss Noah. Sa harap ng lahat. Kahit papaano, ako'y isang hari. Sa ilalim ng mga mata ng lahat. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Si Noah ang bumaba mula sa langit. Hindi namin alam na wala si Noah. Si Noah ay nagdiriwang sa kanyang palasyo. Pumunta ka sa aking palasyo. Anong maitutulong ko sa'yo? Ding, natuklasan ang banal. Pagbaba ni Noah sa mundo. Dumating na ang kapangyarihan ng banal. Ay activate ang mga opsyon ng sistema. 立即向女娲道歉，承认题诗乃是受西方二圣蛊惑时乃无心之失，恳请女娲圣人原谅。奖励宝莲灯，攻守兼备，守护元神，恢复伤势，外加功德万载。选择2硬刚到底，直面圣人，宣告人皇与圣人地位平齐，人道不弱于天道。奖励人皇印，后天功德至宝，镇压人教气运，乃女娲造人成圣之时人道赐予。 Paano ako pipili dito? Lampang baol yan. Kung mayroon ka nito, parang hindi ka mamamatay. Basta't makatagpo ng mga makapangyarihang tao. Sino ang makakapagpigil sa akin? Bagamat ang karaniwang ilaw ay gumagamit ng langis, ito ay nag-aapoy ng kabutihan. Pero ito ay nagbigay ng 10,000 taon. Sobrang sapat na yan. Ngunit kailangan kong makuha ang selyo ng tao. Upang supilin ang kapalaran ng lahing tao. Kahit ang mga banal ay hindi madaling makakakuha. Pumili ako ng 2. Emperor Xin. Nagsusulat ka ng tula sa aking templo, nilalapastangan ang banal na mukha. Ngayon ay mas pinapanday ang aking espada patungo sa langit. Akala mo ba na ang aking pagiging santo ay walang galit? Maaaring lokohin ang langit. Kahit na ikaw ay santo. Ikaw ay naging santo dahil sa walang hanggang paggalang ng tao. Ako ang hari ng tao. Pinoprotektahan ng kapangyarihan ng 9 provinces. Kung pipilitin mong umatake sa akin, kailangan mong magdusa ng balik na epekto. Sa ilalim ng galaw ng enerhiya, kaya mo pa bang panatilihin ang posisyon mong banal? Ikaw. Kahit na may balik na epekto. Ngayon, tuturuan kita, lalaking mapaghimagsik. Kung kaya mong tanggapin ang 3 sipako, tapos na ang usapan.
Hari ng tao, Zhao. Patahimikin mo siya para sa akin. Mahal na hari. Kapangyarihan ng banal. Ganyan lang pala. Sige pa, hindi pa ako tapos lumaban. Bumangon ka para sa akin. Mahal na hari. Ang tadhana ng nag-iisa ay nasa nag-iisa, hindi sa langit. Ulitin mo. Hahaha. Ang kapangyarihan ng mga banal ay hindi dapat maliitin. Umalis ka. Nasa mataas kayong kalangitan. Iniisip nyo na kayo ang may hawak sa mga batas ng mundo. Hindi nila alam na sila'y mga kawawang nilalang na nahuli ng batas ng langit. Alam niya ang lihim ng pag-akyat sa Diyos. Hahaha, ang langit ay nais akong lokohin. Kaya't ako'y magpapahayag. Kung ang lupa ay nais akong talikuran. Ako'y nakaupo sa lupain ng siyam na lalawigan. Nakatapak sa mga bundok at ilog ng libu-libong milya. Hahaha. Ano ang dapat ikatakot? Mama, kanino galing ang tunog na to? Ito ay mula sa ating hari. Siya ang tumatawag sa atin. Mga salot at may lakas ng loob. Tatlong hakbang na ang lumipas. Banal. Maaangahas ka bang makipaglaban sa akin mag-isa? Ginoo, ang pagtula ng tula ay hindi lamang para sa akin. Ito ay pinagsasama ng pagsusumamo at paghahatid mula sa kanluran. Nililinlang ang aking espiritu at karunungan. Nais nitong paghiwalayin ang banal na ina ng tao at ang haring tao, upang buksan ang malaking sakuna ng pagkakaluklok sa trono, upang hatiin ang swerte ng silangan. Kanluran. Dahil alam mo na pala, bakit hindi mo sinabi kanina? Kung sinabi ko kanina, iisipin lang ng inang reyna na iniiwasan ko ang responsibilidad. Ang tiwala ay nabubuo sa batayan ng kakayahan. Nagmamagaling. Sandali lang, inang reyna. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Hindi ba't dapat tayong magpanggap na perpekto? Mas mabuti pang sumama kay Gu na bumalik sa palasyo. Tara, kumain tayo. Ang bilis ng iyong pag-alis. Dahil nakuha mo na ang pagkilala ng tao. Maaari mong gamitin ang kapalaran ng siyam na rehiyon. Kaya't ako rin ay kumikilala sa iyo bilang emperador ng tao. Ngunit ang landas na laban sa langit ay tiyak na puno ng panganib. Sana'y mapanatili mo ang apoy sa iyong puso. Huwag mong kalimutan ang mga tao. Ito ba ay hindi ang Lotus Lantern? Ibig sabihin ba ay pinili ko ang pangalawang landas at humarap dito? At sa hindi sinasadyang paraan ay sinabi ko kay Atenwa, ang balak ni Jinyin at Sunti. Maaari ring ituring na natapos ko ang nakatagong hinihingi ng unang landas. Automatikong naipasa ng sistema ang dalawang linya. Hahaha. Hindi ka takataka, ako nga ay matalino at gwapo. Hari. Ang hari ay nagdala ng kapangyarihan ng santo sa isang mortal na katawan. Ito ay isang dakilang gawa na hindi pa nagagawa ng lahi ng tao. Ang matandang lingkod ay bumabati sa hari. Ang kapangyarihan ng hari. Buksan ang pintuan ng langit. Ito ang pundasyon ng aming dakilang siyang sa mga henerasyon. Ang hari ay may pambihirang anyo. Kahit ang banal na inang santo ay napabilib ng hari. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na ang hari ay hindi lamang nakasakay at may espada upang mapanatili ang kapayapaan, kundi kaya ring bumaba at may baril upang itabuyod ang kabanalan. Ang ibig sabihin ng hari ay, sinumang may lakas na labanan ang hari, sa harap ng kapangyarihan ng hari, ay parang mga manok at aso lamang. Ang aking paggalang sa hari, ay parang agos ng malaking ilog na walang katapusan. Bakit hindi sumusunod sa utos? Wipe out si Dixon.
Hindi ito hindi pagsunod, ngunit hindi maaaring na siya ay may kakayahang magtipon ng kapalaran ng tao. Hindi sumusunod sa utos ay may parusa. Inay, ayos ka lang ba? Ano yon? Paano nangyari na sa pamamagitan lamang ng salita ay nasaktan ang iyong katawan? Huwag nang magtanong ng marami. Mabilis na bumalik sa Wahuang Palace the West Temple. Ang hari ay may pambihirang kapangyarihan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang magaganda ay kapareha ng mga bayani. Lalo na ngayon na ang ating dinastyang Xiang ay umuunlad. Bakit hindi magtipon ng hari ng mga magaganda mula sa buong mundo upang ipakita ang kapangyarihan ng ating dinastyang Xiang? Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga ay ang pagtuon sa pamamahala at pagpapalakas ng lakas. Paano ka maaaring malulong sa mga babae? Ay, mali ang sinabi ni Premier. Ang bansa ay ligtas dahil sa hari. Ang hari ay may tagapagmana. Kung walang tagapagmana, mawawala ang bansa. Mapanganib ang estado. Kaya para sa kaligtasan ng bansa at estado, naway ang hari ay magpakasal at magkaanak upang magpatuloy ang linya, mahal na hari. Ang aking mungkahi ngayon ay para sa kapakanan ng ating dakilang Xiang, para sa kinabukasan ng hari. Isang tapat na puso. Maaari itong patunayan ng araw at buwan, basta't makakatulong ako sa hari at sa katatagan ng bansa. Kahit na ako'y maunawaan ng mga tao sa buong mundo. Kahit na gusto nila, walang reklamo. Fai Viren at Yuban. Kayong magkasamang traidor. Nagkakampi sa kasamaan. Nais nilang lokohin ang hari. Wasakin ang pundasyon ng ating datuang Xiang. Ang dalawang traidor na ito ay walang ibang magagawa kundi magkasala. Sa aspetong ito, positibo naman. Talagang nakakaibig at nakakainis. Malakas ang kapangyarihan ng hari. Ang kabutihan ay sumasaklaw sa buong mundo. Ako ay taos-pusong sumusunod. Nais kong maibsan ang iyong mga alalahanin, hari. May isa akong anak na babae. Kaunting kaalaman sa etiketa. Medyo kaakit-akit. Bagamat hindi ko may tuturing na pambihira, ngunit siya ay may dignidad at banayan. Nais kong ialay ang aking anak na babae sa palasyo upang maglingkod sa dakilang hari, upang maibsan ang pasanin ng hari, at mapanatili ang pundasyon ng dakilang Xiang. Sa tapat na puso ng lahat ng mga ministro. Sino itong matandang ito? Nag-aalok pa ng anak na babae. Parang wala namang ganitong eksena sa alam kong kwento ng Feng Shen. Anong nangyayari? Nakatuklas ng mahirap na pagpili ang host. Nagsimula ang pagpili ng sistema. 10,000 taon ng pagsasanay. 江山和美人我都要，接受苏护提议，招苏护女儿苏妲己入后宫，奖励归元双分法，可分出2个和自己一样的人，拥有本体7层实力，本体与分身，所修所学皆可互通，修为万载。选择2断然拒绝苏护提议，怒斥其乱本王道心，视作一代清心寡欲的千古明君。奖励佛道无上秘法，清心12字真言，可破除迷惘，修炼时心魔不生，修为万载。 Pamamaraan ng paghahati ng yuan. Grabe. Nahati sa 2 kopya na may 70% ng lakas ng katawan. At ang mga natutunan at kasanayan ay maaaring magtaglay ng koneksyon. Talagang ito ay isang espesyal na idinisenyong add-on. Nag-aalala si Gu tungkol sa susunod na dapat niyang gawin sa madilim na mundo ng Hong Huang. Na magplano ng isang tao. Walang ibang paraan ang mga kopya. Sa pamamagitan ng kasanayang ito, mananatili ang katawan sa palasyo bilang isang mabuting hari. Para lokohin ang buong mundo. Direktang lalabas ang duplicitos na katawan para gumawa ng mga bagay. Dahan-dahang magpapalago. Sobrang perfect. At higit pa rito, iyan ay si Sudaji nga pala. Unang sakuna ng pagsasakatuparan. Walang kapantay na ganda. Kahit na alam na siya ay malamang na isang siyam na buntot na fox na ipinadala ni Nwa. Pero anong normal na lalaki ang makakatanggi sa ganitong tukso? Kailangan kong alagaan ang napakagandang babae na ito na kilala sa buong mundo. Kaya kailangan kong sukatin ito ng personal. Kumagat sa candy at ibalik ang bala. Hindi pa sigurado kung sino ang nagtuturo sa sino. Binabati kita, host, sa pagpili mo. Ang gantimpala ay naipamahagi na. Marquis ng Jiazhou. Totoo ba ang iyong sinabi? Ako, si Suhyu, ay nagsasabi ng buong puso at katotohanan. Nais kong ialay ang aking munting anak na si Daji sa palasyo para mapanatili ang pundasyon ng ating dakong Xiang. Isang magandang hunang Jishu. Nagbigay ng pahintulot ang nag-isang tao sa iyong kahilingan. Ibigay sa hunang Jishu ang 2 piraso ng ginto, 100 piraso ng sutla. Pumili ng magandang araw upang tanggapin si Ginoong Su sa Chog. Matalino ang hari. Mabuhay ang dakilang Xiang. Umalis na sa palasyo. Ha! Sa wakas, maaari ko nang subukan itong chip. Saksak. Kilala ko si Dao Yu. Mula ngayon, ako ang pangunahin. Sa paglalagay ng barrier sa lihim na silid na ito, magpakalalim sa pagsasanay.
Ako naman ang mananatili sa palasyo. Patatagin ang kapalaran ng dakilang siyang laban sa Aksiki. Kasabay nito, makikilala ko ang magandang si Gangu na papasok sa palasyo. Ang paglalakbay sa malawak na kalikasan para harangin ang pagkakataon. Ipaubaya mo sa akin ang trabaho ng paghukay sa ugat ng Tianjiao. Dakilang mabuti. Dalawang banal ng kanluran. Kung talagang kayo ang nagplano laban sa akin, tiyak na kayo ay magbabayad ng halaga. Sanggol ng ulap, kunin mo ang aking bandilan ng pagtawag sa mga demonyo. Opo, inang. Magalang na bumabati kay Inang Hua, naway walang hanggan ang iyong buhay. Hindi pa nauubos ang kapalaran ng Daxing. Mas lalo pang lumalabas ang katangian ng emperador na siksin na laban sa langit. Ako ang nagsasabi sa inyo, tatlo na agad na bumaba sa mundo. Itago ang demonyong enerhiya. Magpanggap bilang tao at pumasok sa harem ni Haring Chao. Ang maliit na demonyo ay sumunod. Hindi namin alam kung paano ninyo gustong pukawin ang atensyon ng Haring Huli. Para masira ang kanyang kaharian. Walang pakialam, sino ba ang nagsabi sa inyo na sirain ang kanyang kaharian? Ako ang nag-utos na protektahan siya. Nagtatago na nagsisiyasat sa loob ng lungsod ng Cheuj. Kung may mga nagtatangkang maghasik ng gulo ang mga tuklaw ng kanluran. Kung ang emperador ay mawala ng kahit isang hibla ng buhok. Ako ang magdadala sa inyo ng liwanag ng langit. Sundin ang kautusan, sundin ang kautusan. May utos ang reyna. Huwag gumawa ng mga pagpatay. Upang hindi mahawahan ng sanhi at bunga ng tao. Tatatakan natin ang kanilang pangunahing kaluluwa. Maaari nating gamitin ang kanilang katawan. Huwag kalimutang huwag saktan ang sinuman. Ito ang magiging asawa ng emperador. Talagang napakaganda niya. Isang lalaking kayang utusan ng reyna na protektahan siya. Ano kayang klaseng bayani siya? May dalawa ni Avatar na humaharap sa korte. Sa wakas, makakalipad na ako ng malaya. Ang mga ninuno, sina Dixin, ay nandito para sa inyo. Tungkol kay Nuwa, kakauwi ko lang. Bagamat medyo magulo ang proseso. Pero dahil sa mukha ng ninuno, nagawa ko namang panindigan. Hahaha. Ang galing mo talaga. Ikaw nagbigay ng tula sa palasyo ni Nuwa. Bagamat may mga nagplano laban sa iyo. Ngunit kalaunan, naglabas ka ng espada at tinanong ang langit. Ang iyong dakilang gawain muling nagtipon sa kapalaran ng mga tao ay talagang nakakaantig. Walang daan na nag-iisa. Hehe, salamat sa papuri, matanda. Ngunit walang silbi ang puro papuri lamang. Malapit na ang malaking sakuna ng pagkakabukod. Ang kabataan na ito ay mahina at walang lakas. Kayo, mga dakilang tao, wala bang kahit anong mahiwagang kagamitan? O mga teknik na maaring makatulong? Matalino ka, bata. Ang malaking sakuna ay malapit na. Ang mga lihim ng langit ay nagsimula ng magkalituhan. Ngayon, ang mga banal sa langit ay parang bulaklak sa ulap. Ito ang pinakamainam na panahon para sa iyong lihim na pag-unlad. Kunin mo na. Ito ang sort ng paghahanap sa 10 digmaan. Nakatala dito. Ang lokasyon ng 10 digmaan na ginawa ni Datuyo noong araw. Kapag nakolekta mo ang lahat ng 10 digmaan at pinagsama-sama, ang selyo ng hari ng tao sa iyong kamay ay magtatakda ng 10 digmaan. Ang banal na tao ng hangganan ng langit. Huwag nang isipin na muli nilang gawing piyesa ang lahi ng tao. Nakatuklas ng host ang mapa ng paghahanap sa siyam na ding. Nahaharap sa malaking pagbabago ng kapalaran ng lahi ng tao. Bumukas ang sistema ng pagpili. Ang lakas ng atake ay kasing lakas ng mga likhang sining ng kalikasan 500,000 taon ng pagsasanay. 500,000 taon ng pagsasanay. 奖励后天第一功德至宝，鸿蒙亮天尺，杀人不沾因果，无视绝大多数防御，攻击力堪比先天至宝，修为50万载。选择二大 5 dekada ng pagsasanay. 自然，放弃寻找九鼎，让人族自生自灭，自己苟且保命。奖励先天至宝，诸天 10 daang taon ng pagtutuwang. 法不沾，顶级防护，修为50万载。 Akala mo ba matalino ako ng sistema? Kakatapos ko lang makipag-usap sa tatlong matandang ninuno. Sinasabi nilang susuportahan nila ang gulugod ng tao. Ngayon, pumili ka na ng dalawa. Diretsong dadalhin ni Fuxi ang bagwa diagram sa mukha ko, saka na lang. Ang pag-atake ang pinakamainam na depensa. Kahit gaano pa kalakas ang pagbubukang liwayway. Walang kasing saya ang pagtuktok sa upuang ng hari. Piliin ko ang isa sa sistema. Ding, binabati kita, ang host sa iyong pagpili. Nakatanggap ka na ng gantimpala. Hehe, ganito ang tunay na kapangyarihan. Kasama pa ang Hongming na panukat ng kalawakan. Sa panahon ng malawak na kalawakan, ang pinakamalapit sa akin ay ang dulong dagat sa silangan. Sandali. Mula sa Chaoje papuntang Donghai Chentangguan, ito ay 100 na dapat daanan. Bilangin ang mga araw. Yung anak ni Li Jing na nanganak ng 3 taon na parang bola. Malapit na rin itong maluto. Dadaan ako sa Chentangguan para kumuha ng isang inam na anak. Kung sakaling makatagpo ko si Tai Zenren, yung matandang monghe na may malaking ilong. Sakto, pwede kong ipamukha ang kanyang bilog na mukha. Subukan ang kapangyarihan nitong Hongming Tianchi. Perfecto. Ako po, si Daji, ay bumabati sa hari.
Itago mo na. Malaki. 大王， Hari. Pinapagawa ko sa iyo na itigil ang di karapat dapat na panlilin lang gamit ang lihim na panlilin lang. Ipinala sa iyo ni Nuwa. Iyan ba ang tinuturo sa inyo ng mga abala sa emperador? 大王 Mahabagin ka, o hari. 饶命啊！我们是 Kami ay ipinadala ng Inang Reyna upang protektahan ka, o hari. Protektahan ang nag-isa. Kailangan ko ba ng inyong proteksyon? Ngunit dahil nandito na kayo, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Malaki ang gasto sa harem. Hindi nag-aalaga ng tamad ang nag-iisa. Simula bukas, ang mga ibon ay pupunta sa kusina para magluto. Ang mga lutista ay pupunta sa musika at magtatrabaho. Tungkol sa iyo, mapanuksong fox. Mananatili ka sa silid ng mga aklat upang tulungan akong magsulat ng mga dokumento. Kung pangit ang sulat mo, gagawin kitang kwelyo. Sige na, sige na. Tingnan mo kung paano kayo natakot. Naglalaro lang ako sa inyo. Ako ay isang matibay na tagapagtanggol ng kalikasan. Hindi ako nagsusuot ng balahibo ng mga ligaw na hayop. Ah, bumangon ka na. Malamig ang sahig, huwag kang magkasakit. Kailangan mo pang magbayad sa doktor. Bakit parang may pagkasira ng bait ang malaking hari na ito? Tapos kanina gusto pang pumatay ng halimaw. Ngayon, bakit nag-aalala na siya kung may sipon sila o wala? Pero talagang nagtatrabaho siya. Kailangan kong ipatupad ang bagong patakaran. Tungkol ito sa mga sulat ng iba't ibang Panginoon tungkol sa irigasyon, pagsasaka at populasyon. Sobrang mabaho at mahaba. Kung meron kayong kapangyarihan, at ang inyong espiritu ay lampas pa sa tao, ako na ang bahala sa paghihiwalay at pagkuha sa kanila. Pagkatapos ay ayusin ko ang pagkain sa harem, bawat pagkain may manok. Kung hindi nyo magagawa ng maayos, babawasan ko ang inyong taunang bonus. Sige, umalis na kayo. Ako si Li Jing, isang bayani sa buong buhay ko. Paano pwedeng may ganitong halimaw na tulad nito? Sandali lang. Panginoong Li, huwag munang pumatay. Ito ang aking itinakdang estudyante. Ling Zuzi, umikot. Ang karne na ito ay talagang lumaki sa likuran ng tahanan ni Panginoong Li. Lahat ng pagkain at inumin ay sa aming daksiang. Paano naging estudyante mo ito? May dala ka bang birth certificate? Kukunin ang bata rito. Saan galing ang ligaw na albularyo? Ito ay itinadhana. Ang batang ito ay nakatakdang pumasok sa aming sekta. Tutulungan si Ginoong Jayang na ipagkaloob ang kapangyarihan ng langit. Papatayin ang mga general at kaaway. Kayo, mga karaniwang tao, paano nyo malalaman ang mga lihim ng langit? Ding, natukoy na ang host ay nakaharap sa isang mahalagang yugto. Piliin ang sistema upang buksan. 择一，忍气吞声，和气生财，让出哪吒任由阐教将其带走，当做炮灰奖励。后天灵宝烽火轮，修为5万年。选择二，我的地盘我做主，强行截胡哪吒暴揍太乙真人，奖励后天灵宝火尖枪，修为5万年。 Yenwei, kailangan pa bang mag-isip? Ako ang pipili ng ikalawa. Isang magandang linya na nag-aangkin ng langit at nagtatakda ng Diyos. Kayong mga nag-aangkin ng espiritu ng pag-akyat sa langit. Para sa buong kalikasan, kayo ay nagdudusa sa sakuna ng kamatayan. Gagamitin niyo ang aking mga mamamayan bilang mga pounds. Ang anak ni Li Jing ay dugo at laman ng aking lahi. Hindi kayo ang kasangkapan ng iyong mga paniniwala. Mapagmataas. Lene. Yung matandang walang hiya nagwawala sa teritoryo ni Diyo. Ngayon ituturo ko sa iyo kung ano ang tawag sa tamang asal. Sirain mo ito. Go. Lan Emana Lingtinne. Ikaw ay isang simpleng tagalabas lamang. Paano ka makakakuha ng ganitong kalaking kabutihan at yaman? Hindi ito possible. Bakit ngayon mo lang nalaman? Natatakot ka na, ha? Pero huli na ang lahat. Tandaan mo, sa susunod na makikita ng mga disipulo, dapat ay makita ang Ama. Ako ang Ama na hindi mo kayang labanan. Ito ba ay tadhana? Ito ba ay espiritual na perlas? Baliw. Ikaw ay isang baliw. Huwag ka nang tumama. Umuwi ka na. Yenwei, akala mo makakulong mo ako? Manggagaway, hindi pa tapos ang usapan na ito. Hintayin mo ako. Kiray, mabilis tumakbo.
Maging maayos ka, matanda. Ang orihinal na gantimpala ay ang apoy na sibat. Ngayon, para sa kanyang kaligtasan, ibinigay na rin ang Hunyuan Ling. Talagang mabait ang matandang ito, nagpadala ng magandang kagamitan mula sa malayo. Ay, yakap. Ha 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 ha. Ang batang ito ay sobrang matibay talaga. Tito ay nagbibigay sa'yo ng maliit na laruan. Gamitin mo na pang laro. Si Little Neza ay hindi pa sumasapit ang isang buwan. Ang bagong kakayahan na nakakatakot sa tatlong mundo. Aking pinagsama-sama sa isang beses lang. Sa susunod, marami ka nang makikita. Hahaha. Li Jing, ako si Daishan Dixin. Simula ngayon, si Neza ay magiging anak ko sa ligaya. Aking dakilang hari, si Li Jing ay humihingi ng pahintulot. Ang kapangyarihan ng dakilang hari ay walang kapantay. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ng mabuhay. Tara na. Nakaayos na ang suot ng anak ko. Dadalhin ka ng tatay padrino mo sa East Sea para hanapin si Lolo Dragon. Hihiram ng isang malaking yaman para laruan. Maraming tubig dito si tatay padrino. Gusto kong maglaro ng tubig at maligo. Ang aking lahi ng dragon ay tinatawag sa langit. Sa kanluran ay inaabuso kami. Hayop ka. Sino ang walang pakundangang nagpapasiklab sa East Sea ko? May lakas loob na guluhin ang pag-inom ko. Nasaan ang night demon ng dagat? Puntahan mo at tingnan. Kung may masamang espiritu na gumagala, diretso mong itusok dito para sa inumin ko. Saan nang galing ang batang walang galang? At may lakas loob na guluhin ang palasyo ng dragon gamit ang pulang seda. Huwag kang magpatuloy na ganyan. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad sa hari ng mga dragon. Itay, bakit may ganitong mga hayop sa dagat? Parang mga toad na seafood. Nakakatakot ang pangit. Ay naku. Nakakainis talaga. Tumingin ka sa panggagahasa. Walang takot. Isang batang hindi marunong mamatay. Nakangahas na saktan ang aking lahi ng dragon. Nagmamasid na yak siya. Ngayon ay tiyak na. Huwag masyadong galit, maliit na isda. Hindi naiintindihan ng mga bata. Maligo lang ako. Ako ang ninong ng batang ito. Pag-usapan natin ito. Maaari ba akong dalhin para makilala ang iyong ama, ang Dragon King? Sino ka ba talaga? Hindi basta-basta makikita ang aking ama. Kung makikita mo siya, hindi ito nakasalalay sa'yo. Walang duda, ito ang amoy. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Tao-Ari. Bakit pumunta dito sa East Sea ang Tao-Ari? Dalhin siya upang makipagkita sa akin. Buksan mo na ang gitnang pintuan. Maghanda ng mga pila para salubungin ang bisita. Sino ang magmamaliit sa akin? Hugasan ang kanyang balat. Xiaolong, sa East Sea. Hindi alam ni Haring Asong ang tungkol sa pagdating ng hari ng tao sa silangan. Nagsisisi tayo sa hindi pagdiriwang ng maaga. Ang maliit na dragon ay mamamatay sa kasalanan. May mali. Sobrang may mali, sobra na. Sige, tumayo na tayo. Malugod na tinanggap ang pagdating ng hari sa aming bahay. Karangalan ng lahi ng dragon. Mangyaring. Mabilis mangyaring. 奖励先天灵宝，玄元控水珠，修为10万年，可控天下之水为己用。水属性功法修行事半功倍。选择 Kung makakamit ang perpektong pagsasanay, maaaring maging banal ang katawan. 还有人情世故，跟随龙王一起入龙宫一叙，奖励混沌炼体诀，修为10万年。8-9玄功的增强版，修炼圆满可肉身成圣。 Pumili ako ng dalawa. Kahit na ang isa ay maaari ring gawing hindi ako matakot sa mahika ng lahi ng dragon. Ngunit ang dalawa talagang pamatagalan yon. Ay, sarap. Baka naman ang tao sa harap ko ay may kakaibang hilig din. Kung sakaling gusto niya akong gawing matanda, natatakot akong mawawalan ako ng dangal. Kahit na ako'y may kapalaran ng tao. Pero mukhang hindi pa ito umabot sa silangang dagat. Ang matandang hari ng dragon na ito ay isang makapangyarihang pinuno. Nangangasiwa sa 4 na dagat. Bakit parang nakikita niya ako na parang anak niya? Sobrang nakabababa naman ito. Baka may itinatagong hindi magandang plano sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang mga lihim na ito?
Sige, bumaba ka na. Ang aking anak na si Nezha ay anak ng emperador. Mataas ang kanyang katayuan. Dalhin mo ang batang prinsipe sa likod na hardin. Ihanda mo ang lahat ng masaya at masarap mula sa ating Dragon Palace. Dapat ay masiyahan ang batang prinsipe sa paglalaro. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Ang mga bagay na nais mo ay wala sa loob ng bulwagan. Pakiusap, sumunod ka sa akin. Dinala ng ating ninuno ang emperador ng tao. Emperador ng tao, nandito ka na. Si Daxing Dixin ay bumabati sa nakatatandang dragon. Nararamdaman ko ito. Dumating ka para sa Kanghai-ding. Tama, kailangan kong kolektahin ang siyam na ding. Maglagay ng hadlang. Protektahan ang aking lahi. Ang Kanghai-ding ay nasa iyong silangang dagat, tiyak na makakamit. Ha! Ang Kanghai-ding ay para sa akin, kahit na masaktan ng labis. Kailangan kong agawin ito upang mapigilan ang mata ng dagat sa silangang dagat. Kung ibibigay ko sa iyo, ang mata ng dagat ay magagalit. Ang karma ay babalik sa iyo. Ang aking lahi ng dragon ay agad na nagkaroon ng kapahamakan. Ding, natukoy ang host. Pumasok sa mahalagang yugto. Pumili ng sistema upang buksan. 展示人王霸气，让祖龙臣服。奖励：先天灵宝99散魂葫芦，喷吐散魂红沙，专灭元神魂魄，准生若无防御，至宝也会被重创。选择2凭借的是3寸不烂之舌，护佑祖龙，甘愿臣服。奖励：先天灵宝紫金葫芦，吸纳天地万物，法宝生灵，葫芦内蕴，先天混沌空间。 Hayaan mong mangbuli ng isang may kapansanan na matandang dragon. Talagang medyo labis na yon. At saka, ang gantimpala ng sistema. Pipiliin ko ang dalawa. Bakit naman? Dahil ako ang makapagbibigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay. Mula nang maganap ang malaking sakuna ng dragon at phoenix, nais ng langit na wasakin ang aking lahi ng dragon. Tinuturing kami ng mga banal na parang mga insekto. Ikaw, isang hari ng tao, hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Ano ang maibibigay mo para sa akin upang makaligtas? Dahil ako ay isang emperador ng tao, ay ang tanging tagapagsalita ng makatawid. Nakita mo na rin, ano na ang kalagayan ng inyong lahi ng dragon. Sila ay atay ng dragon at talim ng phoenix sa salo ng langit. Sila ay mga kabayo sa ilalim ng mga Diyos. At higit pa, sila ay mga tagapagtanggol ng mga baldadong pari sa kanluran. At gaano pa katagal makakapagtagumpay ang iyong katawan? 100 taon. 1,000 taon na naghihintay na mamatay ka. Ang mga dragon ay parang mga tupa na nakahanda ng patayin. Ibibigay ko ang trono sa akin. Ang aking malawak na kaharian ay puno ng yaman. Maraming ilog, lawa at dagat. Kaya kong asustento ka. Lugar na tirahan. Ngunit ito ay para lang sa pagpapaliban ng kamatayan sa ibang lugar. Hindi lamang lupa ang ibibigay ko sa inyo, kundi pati na rin ang dignidad at kapalaran. Ako ang Panginoon ng dakilang siyang. Si Dixin ngayon ay nag-utos sa langit at lupa bilang emperador ng tao. Mula sa araw na ito, ang mga lalaki ng lahing tao ay magiging simbolo ang lahing dragon. At ang mga babae ng lahing tao ay magiging simbolo ang itim na ibon. Sa lahat ng lugar na may malalaking ilog, lawa at malalalim na balon, itayo ang lahat ng templo ng Dragon King. Maaaring sambahin ng mga tao ang lahi ng dragon. Kailangan din na matiyak ang magandang panahon sa loob ng aking malaking negosyo. Ang lahi ng tao at lahi ng dragon ay nagbabahagi ng kapalaran. Sama-samang umunlad sa daan. Tutulungan kita sa muling pagbangon ng lahi ng dragon. At higit pa, nais kong ang lahat sa mundong ito ay maging tulad ng mga dragon. Lahat ng lahi ay darating upang magbigay galang. Basta't hindi mamamatay ang apoy ng puso ng aking lahi. Ang kapalaran ng inyong lahi ay mananatiling masagana. Tinalikuran kayo ng langit. Ngunit tinanggap kayo ng nag-isang tao. Nais kayong patayin ng mga banal. Ngunit ang nag-iisang emperador ng tao ay nagtatanggol para sa inyo. Ang bawat tao ay parang dragon. Isang magandang pagkakataon, ang bawat tao ay parang dragon. Ang tao at ang aming lahi ay buong buhay na minamanipula ng mga banal. Iniwan ng langit. Ang puso ko ay matagal nang naging abo. Ngunit ngayon, handa akong ialay ang buong lahi para sa tao at ang kanyang hari. Ibinubuli mo ang pagkakataong ito. Ito ang pinagsama-samang resulta ng aking buong buhay na pagsasanay at pagtuto. At may taglay pang isang patak ng dugo ng sulo ng dragon. Ngayon, ibinibigay ko na lahat sa iyo. Ang dagat ay magbibigay sa iyo. Huwag mong ipagkanulo ang emperador ng tao. Kinuha mo na ang aking pangako at gusto mo nang mamatay. Nakuha mo na ba ang aking pahintulot? Pumunta ka. Ito ay isang banal na kayamanan. Ano ang ibig mong sabihin, emperador ng tao? Ako'y isang sirang katawan na. Bakit mo sasayangin ang ganitong yaman? Huwag na mag-aksaya ng salita, gusto kong mabuhay ka. Pinapahalagahan ko ang patas na laban. Maliwanag mong tingnan ng mabuti. Tingnan mo kung paano ko dadalhin ang iyong dragon clan. Sa bawat hakbang, muling akyat sa tuktok ng mundo. Sige, hindi ako mamamatay. Maghihintay kami niyan.
Mahal na hari, hindi niyo ako binigo. Magaling, umalis na. Tingnan ang dalawang batang iyon. Ito. Sakay. Ahem, Nezha, huwag maging bastos, bumaba ka na. Ah, Itay. Nandito ka na. Ah. Tay, tingnan mo, ang bilis ng takbo ng gulong na ito. Hahaha. Saan mo nakuha ang ganitong kayamanan? Mahal na hari, hayaan niyong ipaalam na naglalaro ang batang Ginoo. Tingnan mo, talagang kaakit-akit ang batang ito. Nagpasya na lang ang matandang ito. Akma namang may ganitong peres ng mga mahahalagang bagay sa maliit na kayamanan ni Xiaolong. Tawag dito ay wine firewheel. Kahit hindi ito itinuturing na pinakamataas na likas na hiyas. Pero swak na swak ito sa pangunahing espiritu ng batang ito. Ako na ang bahala. Binibigay ko na lang ito sa kanya bilang maliit na laruan pang aliw. Pakikinggan. Ano nang ibig sabihin na hindi ito tunay na yaman? Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang maliit na laruan? Itong magkaibang gulong ng hangin at apoy. Kaya nitong gawing utak ng aso ang Golden Immortal. Kayo lang ang mga Dragon Clan na may ganitong kalaking gali. Na kayang magsalita ng ganitong mapagmataas na salita. May malasakit ang Old Dragon King. Kung ganoon, si Nezha ay magpapasalamat na agad kay Uncle Dragon King. Salamat, Kuya Dragon King. Tapos na ang laro ng anak ko. Ngayon, agad kang umalis pabalik sa Cheuch. Hanapin mo ang isa pang amain. Ibigay mo sa kanya ang kaldero na ito. Hayaan siyang gamitin ito para ayusin ang pagbaha sa Yesanje. Isa pang amain. Malalaman mo kapag nakarating ka. Tingnan mo lang. Xiaolong, hintayin mo akong bumalik para makipaglaro sa'yo. Long Bobo, aalis na ako. Salamat sa gulong mo. Ihanda ang lihim na silid para kay Gyu. Kailangan kong mag-isa. Mahal na hari, ipinaabot ko sa iyo. Sa aming kaharian, nagkaroon ng malawakang pagbaha. Taong bayan ay taon-taon nang naghihirap dahil sa kakulangan ng tubig. Marami ang naghihirap, hindi makakain ng maayos. Hindi mapagtanim ang libu-libong hektarya ng magandang lupa. Ang mga taong nagsisilakbay ay nagkakagulo at nagkakalat. Maraming hinaing at reklamo. Yung dambuhalanggong na dinala ni General Nezha 2 taon na ang nakalipas. Pinanatili nitong mapanatili ang pag-agos ng tubig. Ngayon, ang pagbaha ay napawi na sa kanilang lugar. Nakapagpahinga na ang mga tao. Tungkol ito sa mga usapin ng kaharian. Iyan ay sa karunungan ng hari. Ngunit tungkol sa mga bagay sa loob ng palasyo. Talaga namang nakakagalit sa langit. Sa nakaraang taon, si Empress Daji kasama ang dalawang maharlika ay personal na nagtatag ng mga kanlungan sa labas ng lungsod. Para sa mga refugee, kahit na personal pa niyang tinatahi ang mga damit ng mga ulilang matanda. Nga, sino ba sa mga tao sa lungsod ang hindi magpupuri na ang reyna ay parang diyosa na bumaba mula sa langit? Hindi lang iyon, tinutulungan din ng reyna ang haring magbasa ng mga sulat. Maayos ang pagkakasulat. Malaki ang naitulong niya sa haring. Ay naku, alala ko. Noong una, may ilang matatanda na umiiyak at sumisigaw. Na ang mga magaganda ay nagdudulot ng kapahamakan sa bansa. At hindi pinapayagan ng hari na mag-asawa. Ikaw, Danny. Iulat sa hari na mayroong mahalagang balita. Na nagrebelde ang Siki. 3 araw na ang nakalipas, umuwing ang ibon sa Kishan. Ang mga palatandaan ng kapayapaan ay sumasaklaw sa kalangitan. Sa tulong ni Zhengzha, si Jifa ng Xibo ay inisa-isa ang 10 kasalanan ng hari. Sa ngalan ng kawalang katarungan ni Zhuang, matapang na itinaas ang bandila ng pag-aklas. Si Jifa ay nagtatag ng sarili bilang Wang Wu. Itinalaga si Zhengzha bilang kanangkaman. Nangako ng digmaan laban sa Xiang. Ngayon, ang hukbo ng Siki ay nakapasok na sa uguan. Diretso nang bumabanta sa gitnang bahagi ng Dashang. Mga taksil at mga rebelde. Hindi nagkulang ang hari sa Siki. Bakit naglakas loob si Jifa na gawin ito? Bakit ka nag-aalala? Sa araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Huang Fihu, makinig ka. Itatalaga kita bilang prinsipe ng bansa at mandirigma. Pangkalahatang tagapangalaga ng kanluran. Nezha, makinig ka. Itatalaga kita bilang punong kawan ng kanluran. Agad na umalis. Gusto kong ipaalam kay Jifa kung kanino talaga ang mundong ito. Nakuha namin ang utos. Guru Wenzi. Matagal ka nang nakulong sa hilagang dagat. Hanggang ngayon ay hindi ka pa nakauwi. Mukhang ang tubig doon. Ay naku. Ang berdeng tubig na may lahing dragon, ang swarming beast. Ay napakaamoy na amoy na talaga. Nang hihimagsik ang Siki. Si Huang Fihu at Nezha ay matapang. Ngunit nahaharap sa hadlang ng mga Diyos ng Chenjiao. Nakatigil ang labanan. Si Wen Taishi ay nahuli sa hilagang dagat. Nasa panganib, kailangang bumalik agad. Nang hihimagsik ang Siki. Si Wen Zong ay nahuli. 支援西岐，镇压叛军，奖励紫阳混沌雷诀，破除一切虚妄结界，对鬼怪有极大克制作用。选择2，前往北海，镇压叛军，奖励玄清真言咒，可破一切迷惘，可使人灵台清明，报守归一。Pumili ako ng dalawa. Dahil ayaw kong maging maganda ang buhay ni Gyu. Kaya huwag din kayong umasa na magiging maganda ang buhay niyo. Narito na si Gu sa tuktok ng bihay.
Tindig. Para sa malaking negosyo. Nasa likod ay ang daan. Kahit mamatay, hindi dapat umatras. Nanay. Nagawa ng anak ang tungkulin. Sino ka sa mga tao? Salamat sa iyong tulong, Ginoo. Ako ay mula sa unahan ng hukbo ni Wen. Pakiusap, Ginoo. Tulungan niyo po ang aming guro. Nasaan si Wen Zong? Bakit wala tayong nakikitang watawat dito? Nasa langit ang Grandmaster. Biglang nagwala ang apat na mandirigmang demonyo. Sila ay pumatay ng tao. Upang hindi nila mapatay ang kanilang mga kapatid. Iniwan niya ang sarili upang dalhin sila sa ulat. Mabilis na pumunta, kagalang-galang. Malapit nang mapagod ang Grandmaster. Magaling ka, magpatuloy ka lang. Mulihong, magising ka. Ako si Wen Zong. Magandang pagkakataon, putulin. Hindi mo ba ako nakikilala, hayop? Wala nang buhay. Sino? Mahal na hari. Gurong matanda. Ano bang nangyayari dito? Nabaliw na ba silang apat? Bakit sila nagdesisyon na saktan ka? Mag-ingat ka, hari. Hindi nila alam kung anong uri ng masamang kapangyarihan ang kanilang nakuha. Nagmumula ang kanilang mga armas sa mga ritual at pinapatay ang mga sundalo natin. Natatakot akong makasakit ng mga inosente. Kaya kailangan silang dalhin dito. Sila'y matagal nang wala sa katinuan. Baka masaktan ng dakilang hari. Ginoo, ang inyong kabaitan. Ako'y nagpapasalamat sa ngalan ng mga mandirigma ng Dasyang. Nakatukoy ng banta sa host. Nahaharap sa pagpili. 选择一，既然敢对人皇出手，不管原因如何，杀无赦，奖励真实之眼，九州大地准圣之下皆可勘察。选择二，怜香惜玉，查明真相，奖励破妄之眼，准圣之下若无遮掩法宝，看破一切虚妄。 Napakagandang babae. Siya'y isa sa mga iniibig ko. Paano mo magagawang saktan ang mga bulaklak ng ganito? Siya ay isang makapangyarihang hari ng kanyang panahon. Mga magagandang babae, nandito na kami para iligtas kayo. Pinili ko ang ikalawa, na ipamahagi na ang gantimpala. Nasa proseso ng pagbibigay ng kapangyarihan. Nasa proseso ng pagsasama ng mata ng pagwasak sa ilusyon. Bubukas na ang mata ng pagwasak. Akala ko ikaw itong matabang monghe na may kalokohan. Walang hangin. Tahimik ang alon. Kahit ang mga laro ng kanlurang relihiyon ay nagmamalaki sa harap ko. Ibigay mo sa akin. Hindi maganda. Mahal na hari, naghirap ang iyong lingkod. Yung mga demonyo ay nagbigay sa inyo ng pampatulog. Nakatulong na ako sa inyo na makaalis dito. Kumusta, nasa mga bisig ko ka na? Mas mainit ba dito kaysa sa niebe sa bihay? Mahal na guro, ang huli. Dapat akong mamatay. Nagawa ko pang saktan kayo. Bata, hindi ito ang inyong hangarin. Mukhang naplano ka ng mga demonyo, ano? Hindi pa nga ako namamatay, di ba? Sige na, umiyak ka na, umuwi ka na. Kung mag-iyak ka pa, tapos na. Dahil gising ka na. Pumunta ka na sa ibaba. Nandyan pa rin ang mga halimaw sa ibaba, nagwawasak pa rin. Ang mga sundalo ng malaking kalakalan natin ay nagdurusa pa rin. Sama-sama sa Taishi para patayin ang mga ito. Mga hayop. Upang makabawi. Sundin ng matandang lingkod ang utos. Mga general ng demonyo, makinig. Sama-sama sa akin upang patayin ang mga rebelde. Huwag kayong maging mapaghambog, mga salot. Matandang sinungaling na Wen Zong, huwag mong saktan ang aking anak. Hindi ka pinabayaan ng mga nauna mong hari. Inyong ipinangalan sa iyo ang pagiging pinuno ng hilagang dagat. Paano ka makalalapit sa mga demonyo at magtaksil sa malaking kalakal? Ha 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 ha.
Sa likod ko ay ang mga halimaw ng hilagang dagat. Sumusunod ako sa tadhana. Ngayon ang iyong kamatayan, yaong hindi nakakaalam ng kapalaran. Walang silbi ang trick mo sa akin. Hindi ko akalain na mababasag mo ito. Nalaman na ng 4 na general ng demonyo. Ang host ay dumaranas ng mahalagang sandali. Nagsimula ang pagpili ng sistema. 选择一，人皇不是泥捏的，谁都能欺负。既然西方出手干预，那就打回去。奖励9品混沌青莲，顶级防御法宝，内蕴混沌本源气息，修炼事半功倍，修为100万年。选择2，现在大伤腹背受敌，不宜再拉仇恨，应该以和为贵。奖励河洛大阵攻防一体，可困准圣，全力施展可挡圣人一击，修为100万年。 Ang malaking anyo ng Helo, kayang harapin ang isang atake ng banal. Talagang magandang bagay ito. Ngunit ang 9 na antas ng kahalumigmigan na asul na lotus ay naglalaman ng diwa ng kalikasan na makakatulong sa aking katawan na umunlad pa. Pipiliin ko. Naghahatid ng gantimpala ang sistema. Hindi pa sapat, ulitin mo, ulitin mo. Ano ang ginagawa dito? Puno ng mga malalambing na tunog. Ano bang iniisip niya tungkol sa akin? Yung matabang mong budha sa kabila, naputol na ang linya. Pero ayaw pa ring umalis. Naghihintay ba siya na imbitahan kita para kumain? Hindi ba't ikaw, bilang emperador, bukod sa mga ganitong hilig? Meron ka ring pagkahilig sa karahasan. Na, hindi ba't lahat ay tinatawag akong mapanganib na hari? Ngayon, bibigyan kita ng isang pisikal na pagpapalaya upang makabalik ka ng maaga at makita ang iyong Diyos. Ay naku, bakit ka magagalit, mahal na emperador? Ang galit ay isang malaking hadlang sa pagninilay. Ibigay mo sa akin ang iyong kamatayan. Bumubuo ng proteksyon. Namo Amitabha. Ang lakas naman. Mahal na emperador, ikaw rin ay may malaking kabutihan at swerte. Bakit kailangan pang sumigaw ng laban at pagpatay tulad ng mga lansangan? Ako'y isang simpleng monghe na dumaan lamang dito. Nakita ko ang 4 na babaeng general na may koneksyon sa aking kanluran. Nais kong tulungan ang isa sa kanila. Kaya't ilabas mo ang iyong leg. Maaari mo bang hatiin ang iyong ulo sa dalawa? Dakilang dragon ng langit. Guro ng mundo, Dizang. Bodhi ng mga bodha. Bansa ng bodha sa palad. Medyo kawili-wili. Hindi nakakagulat na siya ang malaking tao ng kanlurang relihiyon. Matigas ang balat, makapal ang laman. May mga kakayahan din naman. Hari ng tao. Ang mga halimaw sa hilagang dagat ay sumusunod sa kapalaran. Ikaw ay lumalaban sa tadhana. Magdadala lamang ito ng karagdagang pagpatay. Mas mabuti pang sumunod ka sa aking bodha. Ang abang mong lingkod ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging arhat. Paano? Pest? Ilagay mo ang iyong inabodha. Yung mga kalbo na nagtuturo ng mga sabuatan ay hindi karapat-dapat makipag-usap sa akin tungkol sa kapalaran. Kalbo, huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Mas mabuti pang magkaalaman tayo sa ilalim. CJ, tuloy. Kalbo, kainin mo ang palo ni Lawson. Hala, huwag kang maging bastos. Mataba, kainin mo ang isang talampakan ko. Kababaan, paano makakapag-atake ng palihim ang hari ng tao? Kainin mo ang isang sipa ko. Hiyaw. Hari ng tao, ito ang pinilit mong gawin sa akin. Labas ang aking biyaya ng mga tao. Kunin. Kumpara sa akin, hindi ka karapat-dapat. 9 na antas ng paglikha ng berde na lotus. Lumabas. Anong kaguluhan ng berde na lotus? Bagaman hindi ito pinakamataas na 12 antas. Ito ay isang likhang sining ng likas na yaman. Paano ito makakapag-ari sa iyo? Bihira at nakakagulat. Tumingin sa espada. Hindi maganda. 10 uri ng banal na lotus. Hoy, matabang mong monghe. Akala mo makakapigil ka sa yaman ng tao gamit ang isang gintong lotus. Ikaw ba, ang emperador na tao, sobra ka na bang kumain ng taba? Nasarapan ka na yata sa ulo. Aking gintong lotus. Huwag ka munang umiyak. Hindi pa tapos. Pagsugpo. Aking anyo ng ginto. Sino ka para putulin ang aking daan tungo sa kabanalan? Talagang labis na pang-aabuso. Ngayon, makikipaglaban ako sa iyo. Mas malaki ba? Kaya ko rin. Ibigay mo sa akin ang kahalagahan ng paglikha ng katawan. Bumaba ang langit at lumikha ng lupa. Lumabas ang tunay na katawan ng emperador. Ibigay mo sa akin. Pinlalo mo akong saktan, dakilang siyang. Huwag nang tumama. Mahabagin ka, emperador. Nauunawaan ko na ang aking pagkakamali.
Ang abang ito ay babalik sa kanluran. Hindi na muling magtatangkang pumasok sa daang negosyo. Nahuli na sa pagbalik sa kanluran. Akala mo ba ito ay laro ng mga bata? Kapag natalo, aminin lang ang pagkakamali at makakaalis na. Ang mga libu-libong mandirigma ng daang negosyo na namatay sa hilagang dagat. Maaari ba silang mabuhay muli? Dahil sa inyong mga plano, nagdusa ang kanilang pamilya at nagkawatak-watak. Ang 1,000,000 mga tao na nawalan ng tahanan. Sino ang kikilos para sa kanilang hustisya? Ako ay sadyang ipinasa mula sa mga banal. Kung papatayin mo ako, ikaw ay magkakaroon ng hindi mapapawi na ugnayan sa dalawang banal. Kaya mo bang harapin ito? Kaya ba ninyong tao ang tanggapin? Ang karma ay nagsimula nang humawak ang inyong kanluraning relihiyon sa hilagang dagat. Simula nang maabot ko ang aking tao. Nakabuo na ang karma. Tinitignan niyo ako bilang insekto. Isang hayop na mahirap alagaan. Kung gusto ninyong patayin, patayin niyo. Kahit na kayo ay mga alagad ng banal. Dahil sa inyong mataas na katayuan. Ako ay gagamitin ang iyong dugo upang ipakita sa buong langit ang mga Diyos at tao. Huwag maliitin ang lahi ng tao. Huwag mo akong iligtas, guro. Kaibigan ng emperador, huminto ka. Kaibigan ng emperador, huminto ka. Guro, tulungan mo ako, nababaliw na ang emperador. Gusto niya akong patayin. Sino si Gudao? Nalaman kong ito ay ang banal na tao ng kanlurang relihiyon. Bakit? Nang pinagsabihan ang mga bata at matatanda, hindi na sila mapakali. Ang banal ay hindi nasa labas ng langit upang tumanggap ng mga biyaya. Ngunit nagmamalasakit din sa mga bagay ng mundong ito. Talagang pinabayaan ko ang inyong kataas-taasang kapangyarihan. Amitabha. Mahal na emperador ng mga tao. Ang laki ng galit. Ang emperor ng tao ay may mabigat na kasalanan. Kung patuloy na magmamatigas, ngayon, mahirap nang makaiwas sa kaparusahan. Ibigay ng emperor ng tao ang kanyang mahalagang kayamanan at magpakatali. Pumunta sa kanluran upang humingi ng tawad. Marahil ay makakaligtas pa. Walang hiya, naglakas loob na magsalita ng paglapastangan. Halimaw, sumpa na. Kayong mga barbaro sa kanluran, paano nyo magagawang manakot sa akin, dakilang kalakal? Kung gusto nyo makipaglaban, sige, laban tayo. Sa ilalim ng aking mga sandata, lalaki at babae. Malamang, madadagdagan na naman ang mga kaluluwa ng mga balbasarado. Isang pangkat ng mga balbasarado na mapagpanggap. Kung gusto nyo makipaglaban, sige, laban tayo. Walang kwentang maraming usapan. Tingnan mo, hindi ko kayang hindi durugin ang mga ngipin nyo. Ikaw, masungit. Mamaya, tiyak na puputulin ko ang iyong dila. Kapag nagalit, ay nagiging makulay. Ang labanan ng dila ay pawang walang kabuluhan. Ang itinuro ng guro ay ang mga alagad ay nagiging makulay. Ngunit ang batang ito ay may malalim na galit. Hindi nakakaunawa ng aral. Mahirap maunawaan ang daan. Kayo ngayon ay dapat kunin ang matigas ang ulo na ito para sa guro. Upang malaman niya ang misteryo ng kahanga-hangang batas ng kanluran. Ako ay nararapat sa iyo, matandang kalbo, walang hiya. Sa harap ko, walang hiya mong gustong agawin ang tao, di ba? Ano ngayon? Kayo ba sa kanluran ay talagang walang makain? Emperador Xin, bata. Matalas ang dila. Pinapayagan ang mga nasasakupan na pumatay at manlait sa mga banal. Ito na ba ang iyong dignidad bilang emperador? Dignidad. Igagalang ang mga gumagalang sa akin. Ngayon, ang mga lumalabag sa akin ay papatayin. Ang mga kanluraning nagtuturo sa inyo ay kusang pumasok. Siguro mas makapal pa ito sa ilalim ng butas sa North Sea. Huwag kayong magsalita ng walang pag-isip, anak na lalaki. Ang aking pagpunta rito ay alinsunod sa kalikasan ng langit. Malapit nang maganap ang kapalaran ni Xiang Tang. Lumabas na ang banal na Panginoon ng Western King. Si Yuan Futong ay sumusunod sa langit at kumikilos. Ang pagbabalik loob sa amin sa kanluran ay isang tadhana ng langit. Ikaw ay lumalaban sa langit. Piliting bawiin ang hilagang dagat. Magdadala lang ito ng libu-libong espiritu na magpapakasama sa iyo. Kung tunay mong minamahal ang mga tao at nirerespeto sila, dapat mong sundin ang tadhana ng langit. Magpakamatay upang ibalik ang landas ng langit. Ipasa ang tadhana ng iyong ina. Kasinungalingan ang tadhana ng langit. Kung ang daan ng langit ay makatarungan, bakit pinapayagan ang mga demonyo na maghari? Kung ang daan ng langit ay walang pinapanigan, bakit pinapayagan kayong mga banal na manatili sa tuktok? Tinuturing ang lahat ng bagay na parang hayop. Ang mga namatay na mangangalakal sa hilagang dagat. Maaari ba silang mabuhay muli? Ito ay dahil sa inyong mga plano na nagdulot ng pagkawasak. Milyong mga tao na nawalan ng tahanan. Sino ang magbabalik ng kanilang katarungan? Kayo, mga banal na nakaupo sa kalangitan. Isang salita lamang ay nagiging impyerno sa lupa. Tinuturing ninyo ang aming lahi na parang mga insekto. Ginagawa ang buong bansa bilang inyong larangan ng laban. Walang habas na pinapabayaan. Sinisira ang aming mga pundasyon. Ang utang na dugo na ito. Ano ang maibabayad ng iyong kanlurang relihiyon? Dito sa akin. Walang sinumang makakapagsabi ng takdang panahon. Tanging bilang ng tao lamang. Hindi ko alam kung ano ang tadhana. Alam ko lamang na ang tao ay kayang talunin ang tadhana. Ang hilagang dagat na ito ay aking teritoryo. Ang mga mamamayang ito ay mga anak ng nag-iisa. Kung nais mong agawin, handa kang ipalit ang iyong buhay. Kahit na ikaw ay isang banal. Kung nais mong galawin ang kaharian ng nag-iisa, dapat mo munang tanungin ang espada ng emperador sa aking kamay kung papayag ito. Naghahanap ng kamatayan. Mabuti, mabuti. Sobrang mabigat ang puso ng emperador sa pagpatay. Halos ako pa nga ang naapektuhan.
Kung talagang mag-away tayo, sa milyong buhay dito sa Hilagang Dagat, isa lang sa 10 ang makakaligtas. Ayaw ko talagang masangkot. Ang galing mong magpalit ng mukha. Talagang walang hiya ang matandang ito, pinakamasama sa mga santo. Kayang magpasakop at tumanggi. Mas mahirap pakisamahan kaysa kay Maitreya. Dahil hindi tayo makapagkasundo. Walang sinuman ang makakapagsabi kung sino ang tama. Mas mabuting maglagay tayo ng isang sugal. Bawat isa ay magpapadala ng 3 tao. Upang patunayan ang kanilang panig gamit ang kanilang kakayahan. Best of 3, paano? Kung matalo ka, ano ang gagawin mo? Kung matalo ako, agad na aalis ang kanlurang relihiyon sa Hilagang Dagat. Hindi makikialam sa mga bagay ng malaking negosyo. Kung matalo ka, kailangan mo lamang ibigay ang Hilagang Dagat. At hayaan ang 4 na babaeng general sa likod mo, na sumunod sa aking kanlurang relihiyon, at maging mga tagapagtanggol ng kanlurang Diyos. Tuklas na ng din na may banta sa host. Harapin ang pagpili. 选择义无为人皇，无志意志即为旨意，无视西方教提议，奖励鸿蒙子气，一道斩3师，圆满境，可融合鸿蒙子气，成就天道圣人。2. 既然西方教500,000 taon ng 挑衅， cultivation. 身为人皇当正面回击，打脸西方教众人，奖励大道熔炉功，可强行熔炼，先天灵宝入体，将其本源化为肉身养分，成就肉身混元大罗境界，修为50万年。 Banal na tao ng langit. Hindi pa karapat dapat maging aso. Ang higit sa pagsasama-sama ng universo ang tunay na nilalang na malaya sa mundo. Pinili ko ang ikalawa. Ay, ang sarap. Ganito ang pakiramdam. Yun huwag nang magpaligoy-ligoy. Dahil gusto ninyong mang-udyok sa akin. Kaya't bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Halika, hayaan niyong makasama ko kayo sa laro. Ngunit may mga patakaran na kailangang baguhin. Kung matalo kayo, sa susunod na makita niyo ako, lahat ay kailangang lumuhod sa harap ng nag-iisa. Sa unang laban, ako ang darating. Tingnan ang panghampas. Ang pamamaraan ng panghampas ng guro ay masyadong malakas. Ngunit kulang sa lakas sa huli. Kahit na ang mga kasanayan sa mundo ay may kaunting espiritu ng Diyos. Sa huli, mahirap makapasok sa mataas na antas. Mapagmataas. 9 na langit, humihiram ng batas mula sa kalikasan. Kumilos ang kidlat sa 9 na ulap. Makinig ka sa aking utos, uksain ang kasamaan. Mabuti. Isang mahusay na Wenzong. Hindi umiinom ng inumin, umiinom ng parusang inumin. Dahil sa iyong matigas ang ulo. Kaya't ipapadala kita sa iyong landas. Liulinaw na apoy. Sunugin ang lahat ng 5 dagat. Hindi maganda. Ito ay nakamamatay na apoy mula sa kanluran. Hahaha. Grandmaster, ako ang Panginoon. Anong pakiramdam ng apoy na ito? Kung pumasok ka na sa akin, kahit na ang pinakamalakas na Diyos, ay magpapalit pa rin sa isang kalat na dugo at nana. Magpasalamat ka sa kamatayan. Mag-ingat ka, General. Mapagpanggap na tao. Matagal na kitang hinihintay. Buksan na. Malindaan. Mga tuso at panlilin lang. Hindi ka karapat dapat makipagsabayan sa akin. Kapatid na guro. Isang magandang Wenzong. Napakasamang paraan. Nangahas kang sirain ang katawan ng aking kapatid na guro. Ngayon, tiyak na sisirain ko ang iyong katawan sa libu-libong piraso. Pumasok sa 18 na antas ng impyerno. Dumating ka rito para mamatay. Saan ka nang galing, kalbo, at nais mong makialam sa akin? Tanungin mo muna ang espada sa kamay ng aking tiyahin kung papayag siya. Amitabha. Babaeng nagbigay, ikaw ay nasa mababang antas lamang ng Jinxian. At ako ay nasa huling bahagi ng Tai Jinxian. Malayo ang agwat natin ng isang buong antas. Ang Mayfly ay nanginginig sa puno. Nagdadala lamang ng tawanan. Nakikita ko na may ugnayan ka sa kanluran. Kung ilalaglag mo ang iyong mga sandata, sumama ka sa akin pabalik sa kanlurang kaligayahan. Linisin ang lahat ng karumihan ng dugo. Tiyak na makakamit natin ang bunga ng daan. Kung gusto mong makipaglaban, makipaglaban ka. Kayo sa kanluran, araw-araw lang. Gumagamit lang ng mga salita. Nangunguha ng tao sa iba. Siyang 4 na direksyon, 4 na palatandaan. Magaling, lalong tumitindi ang espada ni Kinyu ng batang ito. Hindi pwedeng pabayaan ni Grandmaster. Ako'y hindi nagmamalaki. Ito ay resulta ng sariling pagsisikap ni King Er. Tunay ngang siya ang aking minamahal na tagapagligtas. Walang hanggan ang kalikasan. Jade. Paano pwedeng mangyari iyon? Lene, bagamat magara ang iyong espada, babae. Pero sa harap ng aking monyo na perlas, parang nagwawalis lang ng sapatos. Kung hindi mo masira ang aking depensa, ngayon ay oras na para sa akin na iligtas ka. Anong tunog iyon? Walang hanggan ang dagat ng pagdurusa. Ang mga pumatay ay tiyak na mapapahamak sa impyerno ng mga pinutol ang dila. Lumuhod ka. Huwag kang umalis.
Ang tiyahin ay isang dakilang Diyos ng kalakalan. Anong dakilang Diyos ng kalakalan? Sa ilalim ng aking dakilang pangako at dharma na tunog, hindi pa rin ba nakikiyapos at nanlilimos? Dahil hindi magagamit ng babae na donasyon sa aking kanluran. Sige, dalhin mo ang iyong pagmamalaki at mamatay ka na. Kuya. Lolo Wang. Akala mo ba talaga na hindi mababasag ng lola mo ang iyong kabibe? Gusto pang palayain ako sa panaginip. Gamitin ang tubig, apoy, hangin at ulap upang sirain ang mundo. Sira ang ulo ng tiyahin. Ang iyong kalasag ay hindi naman ganoon kahalaga. Babaeng mababa ang uri, hinahanap mo ang kamatayan. Sa araw na ito, tiyak na pupunitin ko ang iyong mga kalamnan at huhugutin ang iyong kaluluwa. Tama na, tapos na ang laban. Nasugatan ang katawan ng Daoist na Dizang. At ang mandirigma na ito ay wala ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ipinahayag ng upuan na ito na tabla ang laban. Isang Taichi Jinxian ang nakipaglaban sa isang Jinxian. At napilitang pumutok ang kanyang magic weapon, na nagdulot sa kanya ng kahihiyan sa pag-alis. Zonti, ang inyong reputasyon sa kanlurang relihiyon ay talagang makapal. Huwag nang makipagtalo, emperador ng tao. Susunod ay ang huling laban. Dahil sa'yo, Dashi. Kung hindi mo maipagmamalaki ang aming kapangyarihan sa kanluran, huwag ka nang bumalik sa Ksumi Mountain. Sino ang magpapadala sa ikatlong hanay para mamatay? Ako ang darating sa ikatlong hanay para kunin ang iyong buhay. Ikatlong hanay. Ako ang darating para kunin ang iyong buhay. Napakabuti, talagang napakabuti. Babaeng bata. Ang ganitong mahalagang bagay ay nasa iyong mga kamay. Talagang isang pag-aaksaya. Kung marunong ka, ibigay mo ng maayos ang mahalagang payong. Makakapagsalita pa ako ng maganda tungkol sa iyo sa harap ng guro. Bibigyan ka pa ng protektor mula sa kanluran. Kung hindi ka marunong makilala, ang dami ng walang kwentang usapan. Gusto mo ng payong ng tiyahin. Kailangan mong ipagpalit ang buhay mo. Hunyuan Wulje. Ang langit at lupa ay walang liwanag. Para malaman mo sa tuyong lupain na ito, ang hangin na nasa aking payong ay kayang magpawala ng 3 bulaklak sa ulo ng Diyos. Ang puwersa ng 9 nether strong wind na sumisira sa 5 enerhiya sa dibdib. Ang pulang sibat na gawa sa apoy na pinagsama-sama ng 3 profound fire. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Hindi maganda. Ang langit na apoy ay bumaba. Sinusunog ang lahat ng bagay. Akala ko yung batang babae na ito ay katulad ni Magic Queen kanina. Sa tingin ko ay hindi higit sa isang golden immortal lang siya. Sino ang mag-aakalang ang kapangyarihan nitong payong ay ganito kalakas? Kahit ang aking Yuan Shen sa yugto ng Tei Golden Immortal ay nakaramdam ng bahagyang panginginig. Durugin ng ilusyon. Ang aking kasangkapan. Off. Matandang bagay. Sa ganitong kakayahan, ni hindi ka man lang karapat dapat na mangagaw ng aking mahalagang kasangkapan. Kung talo ako sa laban na ito, walang magandang mangyayari kapag umuwi ako. Walang armas. Siguradong mapapainit ako ng nakakatakot na payong na ito hanggang mamatay. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik, ito na lang ang paraan. Babaeng general, ang kapangyarihan mo. Ako'y buong puso akong sumusuko. Lene, sige na, matalino kang matanda na aso. Kung talagang susuko ka na, bilis mong bumalik sa kanluran mo. Ginoong General, pasensya na po sa aking nagawa kanina. Nasa tabi po ito ng 8 treasures pool sa kanluran. Dito ipinanganak ang malinis na bodhi seeds. Nakapagdadala sa katawan, hindi ka matitinag ng kahit anong lason. Ako ay handang ialay ang yaman na ito sa General. Bilang paghingi ng tawad, ipakita mo na sa akin. Sister, tumigil ka na. Naglalaro ng lihim na armas sa harap ko. Akala mo ba ako ay patay na? Pagsamahin mo ang mga kasanayan sa daan ng pagkatunaw, ipagpalit mo sa akin. Malaki. Hari. Bodong, tandaan mo sa susunod. Sa pagharap sa mga mandaraya mula sa kanluran, huwag kang magpakita ng awa. Diretso mo silang patayin. Lanan, naiintindihan ko. Kumuha ka ng peking bodhi. Nakatago ang mga nakalalasong pako. Sumuko at nanlilinlang. Nananakit gamit ang lihim na saksak. Ito ang mga taong mataas ang antas sa inyo sa kanluran. Ito ang tinatawag ninyong habag at kabutihan. Kung ganoon, dahil mahilig ka sa lihim na saksak. Ngayon, babasagin ko ang iyong peking kabutihan. Wawasakin ko ang iyong mapagkunwaring kaluluwa. Guro, tulungan mo ako. Ang emperador ay gustong patayin ang aking disipulo. Kahit saan ka magtago. Kukunin ko ang iyong buhay. Kahit gaano pa kalayo, mamamatay ka sa aking kamay. Di mo ba alam na hindi mo ako kayang hamakin?
Sinira mo ang katawan ng aking paboritong disipulo. Hindi kayang matalo. Gustong ibagsak ang mesa. Iyan ibagsak ang mesa. Sa ilalim ng tao at ng langit. Lahat ay mga anay. Dahil sa inyong katigasan ng ulo. Susunod ako sa kalooban ng langit. Ihahatid ko kayo sa daan. Ang mga tagapakinig ng kanluran ay sumusunod sa utos. Ang lahat ng mga mangangalakal sa hilagang dagat ay mga taong lumalaban sa langit. Patayin na silang lahat, hahaha. Ang mga pinuno sa hilagang dagat ay mga taong lumalaban sa langit. Patayin na silang lahat. Ang mga taong nag-iisa ay nangangarap. Buksan si Gyu. Hari. Ang ganda ng 10 mahusay na puno. Di karapat-dapat na isang banal. Ang enerhiya ng tamang daan. Kahit na isang anino lang ito, na ipapakita. Hari ng tao, kung ngayon ka lang aatras at aminin ang pagkakamali. Sumuko sa akin, sa kanluran, baka mapatawad pa kita. Huminto at yumuko. Gusto mong magpatira pa ako sa'yo. Ano ka ba? Ako ang emperador ng tao. Tanging sa mga ninuno ng langit, lupa, at lahi ng tao ako nagpatira pa. Ikaw, isang tagasunod ng maling landas sa kanluran. Karapat-dapat ka bang magpatira pa ako sa'yo, hahaha. Masyado kang matigas ang ulo. Ang kapangyarihan ng banal ay hindi dapat hamakin ng paulit-ulit. Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon. Maging abo ka na. Huwag. Isang simpleng tao, na umaasa sa ilang mga kayamanan, ay nagtatangkang agawin ang trono. Ngunit sa aking paningin, ngayon, nais kong ipaalam sa inyo, na ang lahat sa ilalim ng banal ay mga langgam. Itong si Zonti, pangalawa. Matagal nang nakalimutan kung sino ang lumikha ng mundong ito. Sino ang nagparami sa siyam na lalawigan? Sinasabi mong ako'y langgam. Sinasabi mong ako'y isang mababang lingkod ng tao. Ngunit huwag mong kalimutan. Sila ang mga insekto sa iyong mga mata, na naglalakbay sa mga tinik, na nag-aapoy mula sa kahoy, na nagtataboy ng mga halimaw, na namumuhay at dumadami sa malupit na lupain ito. Sila ang mga alipin na ito, na matatag na nagdadala ng kapalaran ng sangkatauhan. Ngunit sa ilalim ng langit, hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay ngayon. Gusto kong makita ang mataas na banal na ito, at ang sinasabing daan ng langit sa iyong ulo. Kaya ba ng lahi ng tao na malampasan ito? Ang lahi ng tao ay hindi sumusuko. Tagumpay ng dakilang siyang. Sumpa, bakit nararamdaman ko ang kalooban ng mga mortal na ito? Tila nanginginig ang aking puso bilang isang banal. Mga maling salita na nagugulo sa masa. Dahil gusto ninyong mamatay. Pagsisilbihan ko kayo. Dakilang siyang tagumpay sa lahat. Hindi mababasag ng 4 na banal. 4 na banal. Hindi mababasag ng 4 na banal. 触发选择系统选择一嘴硬头铁，虽然打不过，但是你也奈何我不得。奖励混沌至宝混沌中，主时空镇鸿蒙，堪称攻防一体的无上圣器，非4胜不可破。选择2不破不立。 Nagtataglay ng kumpletong batas ng kabuluhan. 系统汇报宿主提取造化清廉的混沌本源，运转大道熔炉功可成混沌道体。奖励混沌至宝混沌珠，内部自成完整的混沌小世界，蕴含完整的混沌法则。 Sistema, pipiliin ko. Ibigay mo sa akin ang pinagmulan ng kabuluhan mula sa siyam na antas ng paglikha. Kunin mo lahat. Para sa nakin ito. Si Raulo, hinahanap mo ang kamatayan. Diretso mong sinisipsip ang pinagmulan ng kabuluhan. Huwag mong sabihin ikaw ay isang dakilang Diyos. Kahit ang karaniwang Quasi-Saint ay maaaring biglang sumabog at mamatay. Para kay Gupoa. Ito ay hindi kabilang sa landas ng langit. Ayos na yon. Ito ay umiiral lamang bago ang paglikha ng mundo. Ang presensya ng mga Diyos at demonyo ng kaguluhan. Buksan ang daan ng kaguluhan para kay Gyu. Mula nang gamitin ni Guro Hongjun ang kanyang sariling malaking kapangyarihan, ang dakilang Hong ay nagnanais na punan ang daan ng langit. Walang posibilidad na magkaroon ng tamang daan ng hunyuan sa mundo. Paano mo maipapakita ang kaguluhan? Ang hindi pagkakatugma ng dakilang loo. Hindi ka si Dixin. Sino ka na hindi maaaring mag-aral bilang emperador? Paano ka nakarating sa ganitong kalagayan? Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Pero hindi ko tinatanggap ang kalikasan ng langit. Kahit ang mga banal ay hindi makakamtan ang estado ni Laozi na muling pinagmulan. Kailangan kong labanan ang kalikasan gamit ang aking sariling laman at dugo. Upang makamit ang daan, ang aking katawan ay hindi matitinag sa loob ng 10,000 kalamidad. Magpakailan pa man at hindi mamamatay. Tungkol sa mga banal, iyan ang galing-galing ba nila? Ngayon, dapat na mag-isa. Ang matandang magnanakaw ay dumating ngunit hindi umalis. Hindi ito tama, ikaw din. Tanggapin mo ang isang atake. Bastos, ikaw ay nagtagumpay sa pagbuo ng katawan ng kaguluhan. Ngunit ito ay tila unang pagsilip lamang sa pintuan. Ang langgam ay nanginginig sa puno. Sino ang may lakas na mang-api sa langit? Anong kalokohan na batas? Sa harap ng kamao ni Gyu, lahat ay ilusyon.
Ibigay kay Gu. Ganitong pambihirang ugat ng espiritu. Nasa mga kamay ng mga mapagkunwari tulad mo. Talagang isang pagwawalda sa kalikasan. Tinatanggap ito ni Gu ng may ngiti. Ibigay kay Gu. Huwag kang umasa. Hahaha. Matandang Zonti. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Kung ikaw ay personal na darating, na may hawak na itong 7 kayamanan na puno, at ang purong gintong kalabasa, ngayon, tiyak na hindi kita matatalo. Ngunit hindi mo dapat kailanman gawin ito para sa kayabangan, na nagpadala lamang ng isang projection na katawan, at naglakas loob na maghasik ng gulo sa aking hilagang dagat. Ang ganitong uri ng sagradong kayamanan, ay hindi kayang hawakan ng isang katawan na milyong milya ang layo, na kayang kumilos na parang mga daliri. Ang aking purong gintong kalabasa ay naglalaman ng orihinal na kabuluhan ng espasyo, na pinakamabisang putulin ang iba't ibang mga kaisipan. Dahil nandito na tayo sa teritoryo ni Gu, tanggapin mo na ang punong ito, Gu, at tatanggapin ko ito bilang alay. Zuanti, ang sanga mo ay balingkinitan at walang dahon. Talagang pangit. Sa loob ng kalabasa ko ay may isang pulo ng malabong banal na tubig. Balang araw, ilalagay ko ito sa loob at aalagaan. Ilalagay ko ito sa aking opisina bilang isang bonsai. Kapag walang ginagawa, magpapahinga at magpapasya sa kagandahan nito. Ituring na alay ito ng kanluran sa mga sagradong alay ni Gu Dashang. Mapagmataas ang anak na pangalawa. Ibalik ang aking tamang daan, ang pinakamahalagang yaman. Sumunod ang mga tagasunod ng kanluran. Huwag mag-alala. Patayin mo ako. Lusubin ang hilagang dagat. Walang may iwan. Paglilinis ng masama ang daan. Ngayon mismo. Akala nyo ba walang makakapigil sa akin, ang malaking kalakal? Lahat ng sundalo maghanda at salubungin ang kalaban. Mga kapatid, magbigay ng suporta sa hari. Patayin nyo lahat ng mga balbas na ito. Naiintindihan niyo na ba? Ito ang aking bansa. Mga mandirigma ni Gu. Gamit ang sirang bambu para lang makabawi. Para mapatay si Gu. Ang puwersa ng kalituhan na taglay niya ay nilalabanan ang langit. Kung masira ang anino, ang paunahing katawan ay maaapektuhan. Malaki ang mawawala sa kapalaran. Nakita ng 3 mundo ang pagmamaliit sa banal. Malapit na ang pagdating ng mga Diyos. May mga tao nang tutulong kay Dixin. Umaasa ka sa kagandahan ng mga kakaibang kayamanan. Nagmamalaki sa isang sandaling kapangyarihan. Kumilos ng laban sa kalikasan. Hindi ko na ito isasaalang-alang sa'yo. Kung hindi mo kayang labanan, gusto mo nang tumakas. Nagmamalaki ka pa sa iyong pagiging banal, nakakainis ka. Si Gu sinabi na ngayong araw, papatayin niya ang iyong mapanlinlang na balat, na nakatapak ng matibay sa ilalim ng paa. Walang takot, ikaw ay naglalakas loob na maglantad ng banal na mukha. Hindi lang kita sasalungatin. Kailangan ka rin naming gisingin. Itong palad na ito ay para sa mga buhay sa 9 provinces na ginamit ninyong parang piyon, na pinapalo nila. Napakaganda. Dixin, isulat mo ito. Ang kahihiyan na yon ay naitala ko na. Kapag sumiklab ang tagumpay ng pagkakaroon ng Diyos, gusto kong makita kung kaya mo bang ipagtanggol ang malawak na kaharian ng Dashang. Tayo na. Ang bilis mong tumakbo. Ginoo, parang asong walang tahanan. Kung huling lalakad sa aking bansa. Tiyak na paparamihin ko ang iyong pagkababae bilang isang banal, na may dugo na magpapahid sa aking buong bansa.